Ayon may patawag si Pinapaliwanag Charles Singson dahil may kung bakit hawak na hindi pa tangible sinisimulan muli evidence at ang mga verifiable investigasyon evidence sa flood na si control. Sandro Marcos yung demonyo na Hindi yan. Ikaw maaaring po, tangina sabihin mo ka. Ha, na Sandro? tayo ay mamamatay ka rin. may tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Maraming mga senador ay nagsakripisyo para iluklok si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad may magaganap. pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinedenay ang mga aligasyon ng mga tumetestigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Ng mga tao nandito throughout the day. At napansin ko na maraming mga hindi nabibilang. Nagbabalik tayo. Kaninang 2 p.m. lang, ang bilang namin ay mahigit kumulang 10,000 na tayo dito nung 2 p.m. pa lang. Pero ang sinabi noon ay mga 2,000 lang noon. Ngayon, ang latest na bilang ay mahigit 15,000 na tayo dito sa Liwasang Bonifacio. At may mga kasama tayo na papasok pa lang. At mukhang aabot tayo ng mahigit 20,000 dito sa Liwasang Bonifacio on the third day Bukas, mamaya, our 1 event million na yan. for transparency, accountability, justice, and democracy. The third of what I'm sure will be still many more days. Dahil syempre ang kagandahan din dito sa Liwasang Bonifacio, ito po ay Freedom Park. Hindi po kailangan ng rally permit at tayo ay nagpapasalamat sa City Government of Manila na sumusuporta sa patuloy na mga meetings dito sa Liwasang Bonifacio. Palakpakan naman po natin ang City Government of Manila. Marami pong mga supporters. Si Mayor Isko dito. At sana patuloy ang suporta ng local government para kahit ilang araw pa, gusto ng ating mga kasama na kumilos dito sa Liwasang Bonifacio, pwedeng patuloy tayong kumilos dito sa Liwasang Bonifacio. Kilos na. Dahil alam ko marami sa atin dito, kaninang madaling araw pa lang, nandito na. At nandito pa tonight, andito pa bukas. Matindi na ron. Sabi pa ng iba dito, handa tayo na manatili dito hanggang next week. Yes. Dahil kailangan natin patuloy na lumaban para sa transparency, accountability, justice, at democracy. Si Bangag. Kasama na rin dyan Baka pumantay nga ang paa. freedom of speech, Sa Canada. freedom of peaceful assembly, and freedom of the press. Ma-overdose. Kaya malaking bagay meron tayong mga freedom parks at malaking bagay din na malaman ng mga kababayan natin na nanonood at home na ito ang isa sa mga pinakamalaki ng mga pagtitipon ngayong taon ng anumang grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na napakaraming mga Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa para sa transparency, accountability, justice, and democracy. Sumagi lang. We are one. We are one. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tayo po ay nakikiisa din sila. sa panawagan
ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at Gurgurin. hindi dapat ipatupad ang Sitayin. selective justice Correct. sa ating bansa. Kaya gan ng transparency, accountability, justice, and democracy. Dahil pinalalabas ng iba na meron na tayong justice sa ating bansa. Wala. Pero hindi po tunay ang hustisya sa ating bansa kapag selective lang ang hustisya. At bilang miyembro ng Kongreso, maaari kong ibahagi ang alam ng marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso. Alam niyo. Ang karamihan sa amin ay may malaking kasalanan sa bayan at may kaugnayan sa mga maanomalyang flood control projects. Yes. Malay Ngunit- niyo. Natapos na. Wala nang uwian. Hanggat di bumaba yung bangag. So Dami far, tao. ongoing pa ang investigasyon ng ating gobyerno sa ilang mga opisyal ng DPWH, pati mga miyembro ng Senado. Sinasabi po, pinaiimbestigahan din ang ibang mga miyembro ng Kongreso. Tayo ay naghihintay pa sa resulta ng mga investigasyon Wala na naman ito. nangyayari sa investigasyon na yan. Last year, nagsagawa ang Kongreso ng mga pagdinig sa flood control projects at pinutol ito noong September 24 dahil binuo na ang Independent Commission for Infrastructure. Natapos na ang trabaho ng ICI noong March 31 at hindi man lang inilabas ang report ng findings ng ICI. Yeah, kasi Kaya ako po ay naghain ng Bangon. resolusyon sa Kongreso na buksan muli ng Kongreso ang investigasyon sa flood control at ipakita ng Kongreso na tayo ay para sa tunay na transparency, accountability, justice, at democracy. yung kay Senator Pero Bato, habang luma na yata. hindi pa pinapaliwanag Parang kung bakit hindi pa sinisimulan muli ang mga investigasyon sa flood control, hindi maaaring sabihin na tayo ay may tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Maraming mga senador ay nagsakripisyo para iluklok si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng Who knows, pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad may magaganap. pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinedenay ang mga aligasyon ng mga tumetestigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Kaya lalong importante na simulan muli ang investigasyon sa flood control dahil kung hayaan lang natin sa mga iba na isagawa ang mga investigasyong ito, hindi natin maaasahan na iimbestigahan nila ang sarili nila. Kaya si Senator Marcoleta kinatakutan dahil wala siyang pinoprotektahan at gusto niyang ilantad ang katotohanan
sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na siya ay tulungan na ilantad ang katotohanan, siya pa ang Gustong ikulong. sabing kakasuhan at nais ng iba na patahimikin. Ang sinasabing isasampang kaso sa kanya ay ang pagtanggap ng illegal na campaign donations. Ngunit, hindi nga sinasabi na nanggagaling sa pondo ng bayan ang mga donasyon na ito. Ito po ay mga pribadong donasyon po lamang at walang kaugnayan sa flood control. Correct. Meron akong isang nais na ibahagi sa inyo. Yep. Maraming mga miyembro ng Walo. Kongreso Who knows? at Senado You'll never know. ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Correct. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay bidding-biddingan po lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng maraming mga kontrata sa DPWH. Meron ba tayong nakitang congressman na nakasuhan na para sa mga donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ng Kongreso paimbestigahan ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na galing sa mga kontraktor ng DPWH. At tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Dagdag ko rin po ito. Sarap. Maraming personal knowledge ang aking mga kasamahan sa Kongreso sa mga kalakaran na ang ibang mga kasamahan namin ay sabay congressman na nagpapasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH at sila din ang mga kontraktor ng mga naturang mga proyekto. Yeah, mga buwitot. In fairness po, sinabi naman na paiimbestigahan ang mga congressman
na kontraktor. Pero ang sinabi rin ng iba, hindi lang naman 8 ang mga congressman na kontraktor. Sinabi ng iba, mahigit 20% ng Kongreso ay mga DPWH contractors. Grabe, no? Dapat talaga lahat sila binibitay. Sa abolish yung Congress, no? Ay makakasuhan kaya bago kakasuhan si Senator Marcoleta? At kung meron man, iilan? Sabihin na po natin, iilan na makakasuhan? Bakit may mga congressman na napakalinaw ang ebidensya na sila ay mga contractor ng DPWH na hindi man lang Kawawang bayan. naiimbestigahan? Kawawang kawawa. Panghuli, dadagdagan ko po ito. Lumabas na rin sa balita noon na ako ay may mga nakalap na mga dokumento mula sa DPWH na naglalaman ng mga listahan ng mga nagpasok ng mga budgetary insertions ng mga congressman para sa mga proyekto ng DPWH. Marami sa mga nagpasok ng mga proyekto Grabe, no? sa budget ng DPWH ay may malinaw na kaugnayan sa mga contractors who were eventually awarded these projects. At may mga lumabas na mga testigo na nagpapatunay sa mga dokumentong ito. Dahil hindi po galing sa akin, nang galing sa mga testigo na kinikilala ng ating gobyerno ang mga pahayag na ito. In fact, ang iilan sa kanila ay ginawa na o inanunsyong gagawing state witness. Absuelto na sa kanilang mga kaso. Ngunit, sa aking personal na opinion, kung gagamitin natin ang testimonya ng iilan para idawit ang iilan at ang resulta nito ay iaabsuelto sila sa kanilang sariling mga kaso, hindi tama na selective ang justice at 2 o 3 lamang Kaya kayo ang doon. makakasuhan gamit ng kanilang testimonya. Tapos Kung- bangag. May kaalaman sila na reflected sa mga dokumento ng DPWH na hindi 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang nagbigay ng mga insertions para sa mga proyekto sa DPWH sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta na selective ang justice sa ating bansa. Bakit? May iilan na kinakasuhan o ikinulong na habang ang iba ay hindi man lang pinaimbestigahan gamit the same evidence and the same testimonies. Kaya, hayaan natin muna sila na maglabas ng kanilang mga reports dahil inanunsyo naman na lalabas sa mga darating na mga linggo ang mga reports na ito. Sana uunahin nila ito sa mga kaso sa mga iba na wala namang kinalaman sa flood control projects. At sana pag lumabas ito, hindi lang 2 o 3, kung hindi I think 2 nakatapos na o si Bangan. 300 ang paiimbestigahan. I think. Yan ang kahalagaan ng Gagawin pinaglalaban mo pag wala ni na si Senator Bangan. Marcoleta at lahat ng iba nating mga kasama dito ngayong araw. Dahil kung hindi equally applied ang batas, yan po ay in violation of the right to equal protection under the law. Yan po ay violation Wala nang sa batas mga sa prinsipyo Pilipinas. ng transparency, accountability, justice, at democracy na dapat pinaglalaban ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya, pangwakas, meron na
po akong suggestion. Dahil naghain ako ng resolusyon na simulan muli ng Kongreso ang investigasyon sa mga flood control projects. At tayo dito ngayon, Hi, Charlene. nagmumula sa Marami lahat kayo dyan ng mga probinsya tomorrow sa sa Vancouver. Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko nakikita Una, yung star mo sa Hikayatin natin YouTube. ang ating Sa Facebook. mga congressman na makiisa sa mga panawagan ng ating pagtitipon ngayong araw. Mabuhay. At kung hindi man lang sila dadalo dito sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, o pag-uwi natin sa ating mga probinsya, siguro naman marami nga sa atin ay sumuporta sa mga nakaraang mga eleksyon sa ating mga kongresista. Hikayatin natin sila na sumuporta sa pagbubukas muli ng investigasyon ng mga flood control projects ng mga miyembro Excuse ng me. Kongreso at magtulungan para ilantad ang katotohanan sino ang nakinabang sa mga flood Mhm. control projects kahit ang ating mga Ilantad na? kasamahan sa Kongreso ay madadawit dito. At kung sila ay may kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, sana sila mismo ay maglalantad nito. At para sa mga marami pang iba na mga kasalukuyan o dating miyembro, hindi lamang ng Kongreso at Senado, pati na rin ng ehekutibo at ng kabinete na may kaalaman tungkol sa mga anomalous flood control projects, sana makikita nila ang dami ng mga tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio at ang lakas ng suporta ng taong bayan para sa paglalantad ng katotohanan para ma-encourage din sila na ilantad ang katotohanan. Kaya bigyan natin sila ng konting panahon na mag-isip kung nais nila ilantad ang katotohanan themselves at kung nais nilang unahin ang mga flood control investigations kaysa sa mga investigations sa iba. Pero kung lumipas ang panahon at hindi nila tayo papakinggan, I cannot speak for everyone here, pero sa tingin ko, hindi papayag ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio na hindi managot ang mga may kasalanan sa mga flood control projects, and we will have to take other measures to demand accountability for the wrongdoing that has been done. Pero sa ngayon, hihintayan ko po kung may gagawin silang ibang action pa at sana May action. pakinggan nila ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio bago sila magdedesisyon tungkol sa mga susunod pang mga hakbang sa iba nating mga kaibigan na ang nais lang ay lumabas ang katotohanan sa mga nangyari sa mga flood control projects katulad ni Senator Dante Marcoleta. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay. Ayan. So, ayan mga kababayan. Katatapos lang ng speech. Actually, ang daming tao, no? Yan, nakikita nyo, di ba? Ay, daming tao pa rin. So, dapat makakasama natin si Cathy kanina kasi nag-speech siya. Hindi ko nga naabutan. But ganun pa man, syempre panawagan tayo kung nasaan na yung mga sinuportahan ng INC noong last election. So, nasa na kaya si Guillermo Eleazar? Nasaan na? Si Senator Robin Padilla ba pumunta na? Parang wala pa. Si Mariel nakita ko kanina. Alright, Mark Villar. Si Senator Alan pumunta na. Si Lauren, hindi pa. Si Ejercito, JV, for sure hindi pupunta dahil nag-tridor na. Si Escudero, hindi din pupunta kasi nag-tridor na.
Si Gatchalian, nag-traidor na. Si Villanueva, traidor. Lalo si Mig Zubiri. Siyempre si Jinggoy ay nakakulong. At si Binay ay, I don't know, saan na sila. But ganun pa man, mga kababayan, ang kaganapan ngayon dyan, okay, tingnan natin pa. Ayan, ang daming tao, nakikita nyo. Sobrang daming tao. Paggabi na ba sa Pilipinas? Paggabi na, anong oras na ba? Wala naman tayong tulugan. Wow, it's 5:31 p.m. in the Philippines. Yep, marami talagang traidor, mga kababayan. And ganun pa man, doon sa mga nagsasabi na ano ba yan, puro ganyan na lang, puro salta, yung iba nagsasalta, lusubin, yung iba nagsasalta, gurgurin, yung iba nagsasalita, tapusin. Siyempre, naiintindihan ko yung frustration ninyo, no? Kung meron man akong alam na importanteng bagay, siyempre hindi ko sasabihin, right? Hindi pa naaakma yung panahon. Pero siyempre, kanina nag-vlog tayo, panoorin nyo yung tungkol kay, kay Mangga, kung hindi nyo pa napapanood. Yes. Ako naman, ayoko kasi silang boljakin muna kasi hindi pa, I don't know, kasi baka may plano, chuchu-chuchu. Pero, for sure, ang KOJC, nandyan yung support. May mga Muslims na nakita natin, parami yung mga tao. Wag bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Baka biglang nagsistrategize pa sila, baka biglang na kayo magulat. Talagang punong-puno ng taong bayan. Okay, tandaan nyo ang Liwasang Bonifacio ay malapit sa Malacanang. Alright? Tandaan ninyo na hindi forever, okay, ang ginawa ng mga bangag. So kung hindi nila na-intercept ang surprise rally ng INC, marami pa silang hindi ma-intercept, right? Think. Okay? Malay mo, doon pala si Bangag doon pala si Bangag pasingutin ng pulburon sa Canada, di ba? Doon pala ang laban sa Canada. Who knows? Right? So, hindi natin masasabi. Yung mga eksena, baka Maduro style, yung mga ganun ba? Hindi natin alam. Maybe, I just don't know. We're just enjoying now, partying dyan sa mga nagkikinig sa mga speech. Pero hindi natin alam kasi hindi ko naman nakikita yung future. Hindi naman ako, even ang manghuhula, hindi naman nakikita yung future, di ba? Ang sa atin lang, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong negative. Kung nagrereklamo kayo, bakit ganito, bakit ganyan, konti lang, mag-recruit kayo ng tao. Ulit-ulit natin, mag-recruit na kayo ng komunidad. This is a good recruitment. Okay? Hindi multi-level. Diba? Magre-recruit ka kasi gusto mo manindigan laban sa mga bangag. Alright? Charlene, anong oras ang rally nyo tomorrow? Charlene Yabs ng DDS Vancouver, Canada. Ayan, meron dyan. Kung gusto nyong sumali, just go sa kanilang Facebook, DDS Vancouver. Alam ko meron silang pagtitipon. Alright. So, ang sa atin lang, ulit-ulitin ko na naman ito yung sakit ng Pilipino. Reklamo kayo ng reklamo, wala naman kayong ginagawa. Na bakit ganito lang ang tao, bakit ganyan lang? Di pumunta kayo para mapuno. Ganun lang yun. Right? Ganun lang yun, mga kababayan. So, may mga bagay na hindi mo pwedeng ilatag lahat. Right? May mga panaginip na dapat i-hold mo lang kasi baka mapasok ka, Diba? You have to be positive, ika nga. Dahil kung
puro kayo, puro kayo nadidismaya. Kasi gusto nyo kaagad lusob eh. Excuse me. Gusto nyo kaagad lusob. Di ba? Kung wala akong masusunod, matagal ko nang kinulam yung mga yan. Kaso hindi pa epekto yung kulam natin, di ba? Wag ganon. Alright? Wag ganon. Bigyan niyo muna ng partida si Bangag. Diba? Ngayon, puro siya kasinungalingan. Right? Ngayon, romampa ang gago. Ano ba ang mga kasinungalingan niya? So, alam naman natin yung reason kung bakit talaga tinatarget si Marcoleta at ang iba pa, syempre, gusto nga nila tayong patahimikin eh. Napakasimple lang yan, mga kababayan. Ulit-ulitin na naman ba natin? Para na tayong may ikolalya. Paulit-ulit na lang ang ating pinaglalaban at mga sinasabi every single day. Huwag kayong mag-alala. Sabi nga nag-comment, baka lumalangoy pa ang ating mga palangga from Mindanao. Pero nakita nyo, ang daming gustong pumunta. Hinaharangan ng mga demonyo na police, LTO, MMDA. So, martial law na nga, it's undeclared martial law. Ngayon, sabi ko nga, it's up to you kung paano ninyo ito labanan. Kung paano ninyo i-counter ang ginagawa nilang undeclared martial law. Siyempre, nakakalungkot kasi nga, tignan natin ano ba yung mga eksena? Ano ang sabi ni Bangag? May sinasabi si Bangag na dapat daw ang laban, may sinasabi tong adik na to eh. Ang laban daw ay nasa korte. Kaya hanapin ko yung exact statement ng sabi ni Bangag, sabi ni Clarissa Taratara, the President's appeal is not only for our fellow citizens who have been affected, but also for those who are holding rallies. Okay? Holding rallies, he says, is not the solution to immediately clear or absolve a person of a case. Okay? The acquittal of a person happens in court. It cannot be achieved through rallies. The President is listening to what you are saying about your call for transparency, accountability. Ano yun? Nawala na. Okay? So mga kababayan, the audacity na magsabi ang gobyerno ni Adictus na sa korte dapat, parang sa korte ka na lang magpaliwanag at wag sa public, wag sa public opinion. Kung ma-acquit ka, ma-acquit ka, hindi sa pamamagitan ng rally, ganyan-ganyan. At nakikinig daw si Bangag sa mga hinaing, chucho-chucho. Alam mo, ang kapal na mukha nitong hayop na ito, ano? Alam naman natin, ang pinaglalaban dito ay hindi lang yung pagkaso kay Marcoleta, kundi yung pagnanakaw nila na tinistiguhan ng 22 or more than pa na sundalo na pinatotohanan ni Zaldico. Okay? Dahil sila isang malaking sindikato, isang maletagang. Paulit-ulit ang kasinungalingan ng adik na presidente habang kayo ay hirap na hirap. Alright? Kaya mo recently, ang mga balita, mayor at saka anak niya natagpuan na lang sa bangin, nagurgur na pala. Right? Mayor ng Abuyog, Vice Mayor ng Leyte, Abuyog Leyte. So ganyan yung mga news ang nakikita niyo. Tapos sabi ko nga, the audacity of this Marcos Jr. bago siya lumayas at sinabi niya sa Philippine Air Force, sa lahat ng mga sundalo or mga militaring support na ipagtanggol daw ang konstitusyon at demokrasya. Sabi ni Bangag, as your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity.
sabi niya dito sa kanyang mga sundalong supot. Ang question ko sa sundalong supot, kailan pa naging professionalism ang pagsisinghot ng bangag? Kailan pa naging professional ang pagtuwad ni bangag para magpabuli-buli, magpasundot-sundot ng joto na tubig? Kailan pa, kayong mga marino, sundalo, Air Force, mga yawa kayo na mga duwag, ang trabaho nyo, ulit-ulitin natin, ay ipagtanggol ang bayan. Sabi nga ni Bangag, ipagtanggol ang konstitusyon at demokrasya. Pero pinapayagan nyo si Bangag na suminghot sa Malacanang at tumuwad ang buli para magpatuslok ng tubig. Yan ay paglabag sa konstitusyon, paglabag sa batas at walang kadisiplinahan at hindi integrity ang tawag dyan. Ang tawag dyan, kabangagan. Kaya kung ako sa inyo, huwag yun nang pabalikin si Bangag or pag tungtong-tungtong ng Pilipinas, pusasan nyo na. Diba? Kasi mga putang ina nyo eh. Wala kayong pakialam sa bayan yung mga hayop kayo eh. Nakatanggap lang kayo maleta. Kayo dyan ng mga pulis. Sumusunod-sunod kayo sa isang adik. Mga jutang dyan. Isinusumpa ko kayo simula sa araw na ito. Tutulubuan kayo ng kulugo sa mga juto nyo. Yan ang wish natin para mga mga hayop. Diba? Tapos sabi ni Bangag, above all, remain faithful to your constitution, duty to protect our people and defend the democratic institution. Alam mo po, tanginan to, sarap bitayin. Kung may bitay lang, ang sarap mong bitayin, Marcos Jr. 10 ng pamilya nyo dapat burahin. Di ba? Sa history ng Pilipinas. Naturally burahin, ilagay kayo. Kayo ng pinakamasama demonyo sa mundong ito. Remain faithful to your constitution, to your constitutional duty. Matapos mong babuyin ng Senado, magpadala ka ng mga putang inang mga NBI, mga pulis para manggulo, protect the people. Ano ang sabi mo? Dukutin si Bato at all cost, kahit may mamatay pa? Is that the democratic constitutional duty na sinasabi mong hayop ka to safeguard the freedom of the people? Anong pinagsasabi mong yawa ka? Kapal talaga ng mukha nito. Sana, pwede ba, bitayin na lang yan si Bangag kapag may parusang bitay. Mabibitay din yan one day. Sabi ni Bangag, since becoming a separate major service of the AFP, I think nagpunta siya doon nung nag-speech ang yawa, of the AFP 1947, Philippine Air Force has transformed from modest post-war force into one of the country's principal institution for territorial defense, humanitarian response, and national security. This is all BS. Dahil hindi pinoprotektahan ng men and women in uniform, mapahimpapawid, mapalupa, mapaimpyerno ang bansang Pilipinas dahil wala nang ginawa ang hayop na to kundi magnakaw ng magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan, mga palangga, dahil ang tunay na destabilizer ay ang Marcos Bangag administration. Okay? Ano pa sinasabi niyang walang hiya? Sabi ni Clarissa Taratara, hindi namin pinaniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito dahil sabi nga natin, igagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta mag-destabilize. Kasi sinasabi na ang INC daw ay destabilizers. May mga sinasabi yan. Unang-una, mga kababayan, ulit-ulitin natin, ang tunay na destabilizer ay ang Bangag Marcos administration. Dahil dinidestabilisa nila ang inyong pag-unlad, ang inyong kinabukasan, ang inyong mga anak na nalululong na sa masamang bisyo
nagbabarila na sa eskwelahan. Ulit-ulitin natin, mga kababayan, walang pampagamot, walang pangkain, lahat. The fact na ginagawa ng Bangag Administration itong mga bagay na ito, yang tawag dyan ay destabilization. Imagine nyo yung namatayan, mga kababayan, sa Tacloban. Binigyan ng ni Bangag 1 million lahat ng biktima. May si isang estudyante 150, tapos yung mga nasugatan 50,000. Imagine nyo kung gaano kawala niya. Samantalang maleta ang kanilang kinakarga sa eroplano para itakas, para itago yung mga namatayang mga bata sa Tacloban, 50,000 lang, barya lang. Wala talagang habag ang Bangag na administrasyon. Pero yung kanyang mga sekretary na dating nagre-rent lang ng apartment, tawagin na lang natin sa pangalang Jenny. Jenny, na nandyan sa bilat ni Lisa Tanas. Imagine mo, dating nag-ano ka lang ng kondo. Mga kababayan, I'm just telling you one person. A certain Jenny, na alam ko, na-meet ko na to sa headquarters. Ngayon, bago umupo si Bangag, nagre-renta lang dyan. Okay? Ng isang condo, apartment. Ngayon, meron ng, ilan ang paupahan mo, Jenny? Kaya, alam, pag naging presidente si Inday, kukunin ko lahat ng listahan, ipapasukan natin lahat. How many doors ka na? Meron ka na? Sinulat ko kanina yun. 12 doors apartment. 2022, ikaw, Jenny. Certain Jenny. Putang ina mo ka. 10, alam mo, actually, isa pa lang to, libo-libo ito eh. From renting a simple, very simple apartment or condo, may 12 doors ka na, girl. Putang ina, di ba? Mga destabilizer, yes, curiosity. Sila ang unang nag-destabilize. 12 doors apartment. Sabi ko nga sa inyo, sekretary to, hindi pa to undersecretary. Ano lang to ni Bangag. Na katulong, kumbaga. From nagre-renta, ngayon may 12 doors apartment na. Inuubos talaga nila pera ninyo. Sabi ko nga sa inyo ilan ang undersecretary ng gobyerno? Ilan ang assistant secretary? Ilan ang directors? Ilan ang cabinet secretaries? Yeah? Mga mainit-init ito na balita. 12 doors. Wala pa yung mga yaya ni Sandro na bumili ng property sa iba't din sa Amerika. Diyan, oh my God. Ano gagawin natin? Sabi na may nabasa ako dyan, baka imaduro. You'll never know. Hindi natin alam, mga darling, kung ano ang kahinatnan ng mga Bangag. Okay? Ano to? Oh, grabe. Oh, ano na naman to? Estudyante na hulihan ng patalim sa loob ng Lucena School. Oh my God. Walang tangkang para. Grabe to. Lumayas si Bangag para what? Maghakot ng pera ng bayan? Or hindi na siya aalis? Ay, hindi na siya makakabalik. Kasi ulit-ulit kanina ni Leviste, ng batang Leviste, na selective justice. Lahat na nag-speech, kanina, selective justice. Lahat na lang, mga kababayan, paulit-ulit na lang ang ginagawa ng Bangag Administration pagkakaso sa mga taong nag-dissent o nagsasalita, bibigay ng pahayag laban sa mga Bangag. Habang kayo ay nagrarally, habang kayo ay peacefully na nag-assemble dyan, ay hinaharangan ang mga sasakyan dahil takot na takot sila. Who knows? Baka malapit na ang katapusan mo, Bangag. Imagine mo, ang gagawin nila, kakasuhan. Sabi ng PNP, titignan nila kung ano pwede nilang ikaso sa mga rallyista. Oh my God, mga kababayan, sabi ko, kailan titigil ang kalbaryo?
ang dilubyo sa buhay ninyo? High school student, nagbantang mananaksak sa school. Yan ang mga headlines sa Cavite City. Alright. Di natin bayasahin yung buong balita. Bantang ma-shooting ng grade 10, napigil sa Cavite. Alright. 15 years old na nagdala ng baril sa school, panakot sa mga bully. O, iba-iba, naglalabasan na yung mga ganito. Ano ba yun? Sabog na ba yung mga anak natin? Sabog na ba yung mga bata? Estudyante nagbantang bang 7, 8, 9, 10. Grade 7, 8, 9, 10 sa Batangas. Oh my goodness. So, ito yung result, okay, ng pagiging bangag ni bangag. Dinidestabilize niya every single day ang buhay ninyo dahil ninanakaw nila ang pera ng bayan. By the way, grabe ang suporta ng taong bayan ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio. Ang daming nagdadala ng pagkain, ang daming nagbibigay ng tubig. Habang kayo ay nanindigan, ang mga hayop ng mga senador, ang hayop ng mga kongresista ay patuloy na ginagasta ang pera para sa panggigipit kay Inday Sara. Pero huwag kayo mag-alala. Baka hindi na matapos yung impeachment na yan. What do you think? What do you think, mga girls? Okay? Hindi siya nagpapababa sa pwesto. Malay mo may humila sa paa niya. Mary Arcilia. Okay? Sana hanggang Mindiola. Si Sassy pala yung nag-comment. Sassy girl. So, who knows? Baka may mag-drug sa kanya mula Malacanang o sa Canada pa lang, ida-drug na siya. Huwag kayong masyadong malungkot. 'Di ba, Charlene? Okay? Huwag kayong masyadong malungkot dahil ang inutil na si Bangag, sabi ni Gemini, ay may katapusan din. Sabi ni Melvin, Lakinda ng Harry, sana ate, wag na siyang bumalik. Kaya mo, baka pumantay na pa doon. Hindi natin alam. Alright. Okay? Ano pa ang sinasabi ng ating palangga? Busy-busy na siguro si Cathy, makakasama sana natin siya. Pero ang question natin, PDP, nasaan kayo? Nasaan ang inyong representasyon? Nasaan ang mga tao sa inyong komunidad? Di ba? Meron kayong mga grupo, ang dami ninyo eh. Right? Nasaan ang mga dalhin nyo na doon? Lahat ng mga nagpapanggap na para sa bayan, lahat ng mga sumusuporta kay PRRD, pumunta na kayo, baka ma-miss nyo ang fireworks. Ito, mag-4th of July pa naman dito sa Amerika, may fireworks kami. Pumunta na kayo, baka ma-miss nyo yung fireworks, kayo din, hindi kayo makapagbida-bidahan, di ba? Ganyan kadami ngayon ang tao. Ayan. So ngayon, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, meron bang katapusan ang kahibangan ng mga bangag? Kung mangkukulam ay pwedeng kulamin na yang mag-asawang bangag na yan. I know, dapat matagal natin kinulam. Be positive kayo. Kung gusto nyo maging manalo tayo, pumunta kayo kung nandyan kayo sa Maynila. Kung nandyan kayo sa Karatig Puok. Lalim nun ha. Pumunta kayo, makiisa kayo, magdasal kayo na sana matapos na ang lahat ng panggigipit sa inyo. Kung hindi naman kayo hindi kayo makikialam at magpapaka-negative na lang kayo, forever kayong ganyan ang buhay ninyo. Sabi ni Chiclet, sa Nepal, uprising lasted 5 days till the sitting Prime Minister ousted. Diba? Sana all ka na lang. Pero tignan natin, hindi naman natin hawak ang beat sa ngayon, pero who knows, baka the next few days ay matapos na yung problema. Hindi natin alam. Only God knows, sabi nga ng mga nag-comment. Alright? Hindi ko naman, wala naman akong kapangyarihan para magdikta. Katulad sabi ni Maria Cecilia, dapat ikaw din pumunta, ma'am. Hindi ka nag-iisip, no palangga, taga saan ka ba? O bakit di ikaw pumunta dyan? Dahil ikaw nandyan ka sa Pilipinas.
Bakit ako, Maria Cecilia? Sige nga, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka sa korteng ito. Bakit ako? Baka sakaling, sagutin mo yung tanong ko, bigyan ka ng pansin ngayon. Magbigay ka ng reason kung bakit si Maharlika ang pupunta para makamtan ninyo. Ano ako, Misaya? Para makamtan yung kalayaan, dapat si Maharlika pumunta. Aba, special naman ako. Pero kung meron chance, why not? Magpaliwanag ka dyan. Sige. At welcome naman yung iyong ano. Tapusin, sabi ni Charlene, Yabs, tapusin na yung mga bangag na yan. Sobrang hirap na sa bansa. Mapaparusahan silang lahat ng kanilang mga kasalanan, sabi ni Eileen. Alright? Andun ang mga pamilya ko, sabi ni Judith Abaw. Oh, wow. Very good, Judith. Meow. Kaya nga meow, bakit daw ako pupunta? Ay, Cindy, agoy-agoy. Diba? Shadows. Magpaliwanag ka nga, Cecilia. Dali. O, gusto mo umakyat ka? Halika, Cecilia. Dito. Bigyan ka ng platform para sumikat ka. Dali. Ito. Bigyan ka papasukin kita. Hindi naman kita awayin. Gusto ko mag-usap tayo one-on-one. Sige, bakit ako ang kailangan pumunta sa Pilipinas? Ayan ang ano natin. Link. Dali, I'm waiting for you, Madam Cecilia. Bakit ako ang kailangan pumunta para matapos sa mga bangag? Sige nga. Dahil feeling mo, kayang-kaya ko gumawa ng eksena, no? Bigyan naman natin ng benefit of the doubt si Palangga Cecilia. Baka naman meron siyang reasoning. Hindi mo kita inaaway, Palangga. Hindi kita inaaway. Alright? Huwag yung naawayin si Palangga Cecilia. Okay? Bakit si Maharlika? Bakit hindi ikaw? Diba? So mga bay, pag umakyat si Palangga, Cecilia, mag-uusap kaming one-on-one. Pagbibigyan ko siya ng laban. Alright? Sabi ni Bobby, palapit na palapit ang pagdami ng taong bayan sa Maynila, hopefully sa Quirino Grandstand, Luneta. Malay nyo, dumating na yung in-order kong isang barko. Diba? Who knows? Okay? Dali, Palangga, Maria Cecilia, dali. Kapangalan pa daw ni Maria Cecilia Watterson. Ikaw na lang kaya umakyat, Palangga. You know, hindi na natakot na si Palangga tuloy. Hindi naman ako nangaaway. Pero you know what? Hindi ka naakyat, Palanggi. Explain kita. Okay, ako na nga yung nagyaw-yaw dito since 2022. Ako pa pupuntahin mo. But you know what? Kung wala akong warrant of arrest, hindi na ako tinamnan ng kaso, malamang nasa Pilipinas na ako. Hawak ko ang beat. You know? Baka tapos na yung mga yan. Kung hinawakan ko ang beat. Diba? Hawak ko ang beat. Gaganon-ganon lang tayo, diba? So anyway, sino yung nagsasalta? Okay, hayaan mo na muna yung mga nagsasalta. Baka mas believe si Mercy sa power ng hatak mo. Maaari nga, kaya nga eh. Oo. Sorry, Cecilia, kung na-misinterpret kita. Pero kasi gusto kong malaman kung bakit gusto mo akong umuwi sa Pilipinas. Sige na, makyat ka na, girl. Gusto ko lang talaga malaman bakit ako. Hindi kita inaaway. Okay, BFF na tayo. Sige. Ang mga trolls lang, hindi naman pangit yung sinabi mo eh. So you're good. You're safe. Ngayon, sabi ni Dodo Palangga, tawagan mo si Zaldi ko mag-zoom sa rally. Nagpapahinga yun. Nagpapahinga, nagpapalakas sa laban niya. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Alright? Umakyat kayo dito. Ayan. Umakyat kayo. Kailangan ko ng kausap. Ayaw umakyat ni Palangga Cecilia. Umakyat kayo. Ang tagal ni Cathy Binag eh. Baka hindi na siya makaarating. Ano to? Oh, wow. Nanonood pala si Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, nasaan ka na? Hindi ka sumagot sa message ko. Dinedma mo ko. Nagtampo eh, no? Nakita ka tayo mo, Senator Robin Padilla. Nanood ka, kay Greco. Ayan, Robin Padilla is watching. Senator, asan ka na? Pumunta ka na doon. Nantay ka na sa liwasan. Sabi nga ng mga nagko-comment, wala raw sa online ng laban. Nasa ground. Si Senator Robin Padilla. Si Senator Bato, nakita niyo ba kanina? Pero luma na yun eh, Okay, shout out sa ating kapatid
na Senator Robin Padilla, bitbitin mo na ang 32. Ilan ang bumoto sa kanya? Siya yung pinaka-highest na ano, di ba? Bitbitin mo na ang ating mga kapatid diyan sa saan ba yung may maraming mga kapatid natin sa ano? Sa Quiapo, right? No, ay luma yung kay Senator Bato, yung nakita ninyo. I think that was rally before. Ang daming tao, tingnan natin. Right, ang dami na. Yay! Mga kababayan, ayan o. Senator Robin, nasaan ka na? Pumunta ka na dyan. Inaantay ka na namin. Masilayan namin yung alindog mo. Nakita ka, nahuli kita, nanood ka ng online. Ano yan, umuulan? Ano yun? Umaambon-ambon na naman. Kung hindi makapunta sa liwasan, baka naman si Senator Robin Padilla save the best for last. Kasi yung save the best for last natin, baka si pangalan nito, baka ang Aguila, di natin masabi, right? So yan ang kasalukuyang nagaganap ngayon diyan sa Liwasang Bonifacio. Nagpunta siya, Sally? Kailan? Si Senator Robin Padilla? Hindi ko siya nakita. Lito Sarmiento. Okay? Tignan natin. Hindi ko siya nakita. Dapat may speech siya. Ang nagpunta lang yata si Mariel, yung kanyang representante. Senator Robin Padilla, bitbitin na natin yung mga kabaro natin dyan. Okay? Senator, na-miss ko yung Hague Days natin, alam mo yan. Na-miss ko yung mga kape-kape doon. So sana, alam mo na yun. Alam mo na yun. Pumunta ka na dyan. Okay? What else? Shout out kay Cathy Bilag. Nasaan ka na, girl? Asa ka na, sis? 48 years? Nag-aantay tayo dito, girl. Busy-busy ka na naman dyan. Okay, busy-busy na kayong palangga na sister. Very powerful speech ang mga punch ni Cathy Binag. I love it. Alright? Nasa Bobby Melo, si Senator Robin ay nasa Davao. Merong vigil rally today, sinabayan nila yung rally. Ba't nasa Davao? Bakit hindi dito sa Maynila? Palangging, bakit hindi sa Maynila? Bakit nagsa-strategize lang? No. Yung si Mariel, nakita ko kanina sa Nakita ko siya kanina sa liwasan. Nasaan na si Maria Cecilia? My new BFF. Maria Cecilia, nasaan ka na? Ikaw na lang pagtripan ko. Alright. Alright, salamat. Sabi ni Lito Sarmiento, hindi tayo susuko. Kaakibat ang pagdarasal. Alright, oo nga di ba? Sana all na-meet si Senator Robin, Buhay Manila. Alam mo, cool naman yung personality niyan. Alam mo si Robin Padilla, pag na-meet mo yan, matutuwa ka. Okay? Matutuwa ka. Down to earth. At saka talagang simple lang. Kaya nananap ko si Senator Robin Padilla, namimiss ko kita sa rally. Diba? Dapat si Senator Bongo, hindi ba kayo pupunta doon? O baka panghuli na, baka yun na. Huling baka yung, ayos pa? You know what I mean? I think so. Sabi ni Jack Sparrow, baka nga daw pang finale. Kung meron pang finale, ang Aguila ang pang finale. Nakita nyo sa dami ng tao na yan? Yeah, pinipilit ng Dilawan Cabal na makontrol ang airwaves. True. Ano yan? Ba't may, yung gitna may tubig. Pumunta na kayo dyan, hindi kayo magugutom, di ba? Sabi ko sa inyo, maraming nagpapadala ng pagkain. Actually, may mga friends ako na nag-reach out, na magpapadala sila doon. So, hindi kayo magugutom. Ngayon, yeah. Sally Kigochi, nasa na si Madam Cecilia? Oo. Sayang naman si Palangga, nawala na to. Natulog na siguro si Palangga. Hayaan mo na siya. Next time, punta, kasama ka. Sama ka, ha? Okay, nasa cyber po ang labanan ngayon. Nope. I mean, not really paano ba? Yeah. Somehow, yes. Pero kailangan din natin ng laban sa ground. Right? Hindi lahat dito, kami lang na nasa ibang bansa,
okay lang to kasi wala naman kaming choice. Lalo na ako, wala akong choice, gugurgurin nila ako, di ba? Kaya nga ano eh, dito nagsalita na si Palangga. Ito naman pala, o, di ba? Sabi ko sa'yo, friend kami ni Cecilia, o, ayan, o. Yun naman pala ibig sabihin niya. Okay, Palangga, sorry naman ko na misinterpret ko. Ayos na pod ka dito, Madam Marlica Parabonga. Ayun naman pala, akala ko kaaway ka kanina, akala ko, ano ka ni Bangag. Oh, okay na kami ni Madam, ni Palangga. Okay, love, love, love. Okay, love, love ng Palangga. Wala na, move on na tayo. Alright. Parang may surprise pa daw po sa... alam mo naman, baka may finale yung surprise. Right? Sabi ni Soul Mix Kitchen, yes, nakita ko Senator Robin Padilla and VP Sara dito sa Korea, nagpa-picture ako. Okay. Kala ko nakita mo ngayon, Palangga eh. Dapat may strong leader dyan sa rally, if not VP Sara. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang EDSA, 17 years in the making yon. Ang kay ERAP, matagal din, although 5 days, di ba? So, huwag kayong masyadong malungkot. Di ba? Huwag kayong masyadong atat. Kasi pag minamadali mo, parang ano yung pag-aasawa, pag nagmamadali ka, parang, tama ba yun? Parang may kasabihan na, ang pag-aasawa, kaya huwag mamili kayo ng bonggang-bongga. Ang mag-aasawa, hindi yan parang kanin na mainit na pwede mong isuka. Diyos ko, anong connect nun? May connect ba yun, girls? So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag kayong masyadong excited. Excited pa kayo sa akin eh. Di ba, nakita nyo ang daming tao? Baka magulat na lang kayo, dagat-dagatang mga tao na yan. Kasi umorder ako ng 2 barko sa Mindanao. Umorder ako ng 2 barko. Parang umorder ka lang ng burger, ano? Okay. Sabi ni yes, hintay lang mga kapatid. Sa lahat ng mga palangga ko dito, ang daming tao, tignan nyo. Sa lahat ng mga palangga kong mga INC or kahit sino na anong mga religion nyo, I love you guys. Ayan, nakita nyo ba yan? Alam mo, kung nasa Pilipinas lang ako, pupunta talaga ako dyan eh. Mumura, kaya bawal magmura dyan, magbait-baitan ako muna kasi may rules yan eh. Sabihin ko, hello mga kapatid! Tayo nang tsuchorbahin natin ang mga jutang ginemes. At least hindi mura yun, di ba? Gagawin ko, tingnan mo, look at that. Nakita nyo? I think that was EDSA ba yun? Nakita nyo? Grabe, ang daming sangkatauhan, no? Manawagan ka sa mga tagapayatas na magpunta dyan, sabi ni Hazel. Shout out daw sa mga tagapayatas. Paano kung wala silang pamasahe? Padala natin ng bus? Mga tagapayatas, ready na ba kayo sa bus? Magpadala na ba ang Victory Liner? Shout out sa Victory Liner. Ano pa ba yung mga bus company sa Pilipinas? Huwag kayong mainip. Lahat ng bagay ay may katapusan. Ako nga, inip na eh. Pero cool pa rin. Kasi pag masyado tayong atat, baka mapaso tayo. Ano po ba ang sigaw? Attorney pa na hindi ba sugod? Sumigaw siya ng sugod, pero ano yung sinabi niyang susugurin? Baka mamaya iba yung sugod niya. Hindi ko kasi masyado na kuha. Ano ba sinabi niya exactly? Pag maraming food po dyan, yung mga mahirap na lugar pupunta dyan kasi may food fair. Tama. Okay, shout out sa mga catering services, restaurant, magpadala kayo ng maraming pagkain dahil marami tayong mga kababayang nagugutom. Okay, para na rin birthday celebration or birthday ko, advanced birthday celebration or fiesta. Uy, yan ang namimiss ko sa Pilipinas, yung fiesta. Sabi ni Judith Abaw na naginip ako may darating na ilang barko sa Mindanao. Na naginip ka rin. Yan mo, ang daming tao din. Sino ba yan ang nakatali? Si Cathy ba nandyan pa?
Sister, nasaan ka na, sister? 48 years ka, matutulog na ako. Message ko nga. Andyan ka pa ba, sis? Ang dami kasi mga tao eh. Pwede ka umakyat. Okay. Alright. Tama, wag tayo masyado kayong nagmamadali. 3 days pa lang. Di ba? Malay mo, second, 4th day, or 5th day. Who knows? Oh. Pag puti na yung buhok ko, baka, warning shot na yun kapag puti yung buhok ko. Pag pumuti ang buhok ko, warning shot yun. Alam nyo na. Okay. Ano sabi ni Palaga? Wala naman pala sa Pilipinas ang presidente. Alright, hindi kagaya kay Erap hanggang Malacanang Arali hanggat napababa. Di ba? Saan ba nagsimula yung kay Erap? Sa EDSA, di ba? Nag-EDSA tayo. EDSA, Liwasang, then dulo. Dun sa target point. Alright. Huwag yun nahahabol pa mga taga-Bisaya sa Mindanao. Nagsasakay pa daw sa walis yung mga taga-Bisaya eh. Lipad-lipad pa sa walis. Sabi ni Fatima Mira, sikat na talaga, umabot na dito. Saan ka palangga? Ang balita? Okay? So, shout out sa mga Muslim sa Tandang Sora Compound, sabi ni Jack Sparrow. Salamat sa ating mga palanggang Muslim. Baka naman. Okay, baka naman mag-marcha na kayo dyan sa papuntang Liwasan, Bonifacio. Sabi ni Famke Vibes ko, magtatagumpay ang people power basta positive. Kaya dapat lahat tayo positive. Kasi pag may negative, baka mag-50-50 tayo niyan. So, yep, okay. Maayong gabi, sabi ni Jail de Reche. Aha, may barko. Sabi ni Boss Nico, may barko sa Mindanao. Alam mo yung dream ko? Okay? Kunyari lang, kunyari nanalo ko sa dito sa lottery. Okay? Papadala ko ng barko, cruise ship. Di ba? Papadala kong, bibilhin ko na yung yung Royal Caribbean at saka Carnival Cruises. Ang sarap siguro nun Ilan ba ang laman nun? May mga barko kasi na ang kasama na yung mga staff nila 10,000 ang laman. O, di ba? Para ma-experience nyo kung paano mag-emote-emote sa cruise ship. Right? Lioching! Pero hanggang pangarap na muna tayo ngayon. Bag, grocery,